Tayo po ngayon ay nasa re-encounter at ito po ay bahagi lang po ng ating process. No po? Thank you very much po. Yung process natin ay, alam natin yun, yung magkakaroon tayo ng start up a new life, hindi nasisimula yun. Na-present natin, na-preach natin yung gospel, na-preach sa inyo yung gospel. Okay, sa pamamagitan ng isang verse, ito yung Romans 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord and Savior. So yun po yung Romans 6:23. Then, kayo po ay ginaid at inulungan na makapag-pray ng prayer of acceptance. Di ho ba? Ganun yung ating process, ano? At tayo po ay nag-start ng relationship, no? Hindi po religion, with Jesus Christ. At doon po nagsisimula ngayon yung mga susunod pang mga lessons natin sa starting up your new life with Jesus. So yung manual mo na yun, start up a new life with Jesus, meron siyang 10 na topic. At una nga ho doon yung salvation, tuturo sa iyo yun. Then yung repentance, what is repentance? Lesson number 3, after po ng 2, siyempre, tuturo sa inyo yung Lordship ni Jesus sa buhay ninyo. No? Ibig sabihin ng Lordship, ownership. Then number 4, sa lesson po ng starting up your new life, ay kayo po ay tuturuan na magpatawad. No? Amen? Patawad ng mga tao na kapanakit sa iyo at patawarin mo din ang iyong sarili. No? So, then lesson 5 po is magkaroon ka ng change ng iyong lifestyle. No? Yan po yung ating daily devotion, yung ating cell group, yung ating pong Sunday service, yung ating training. Yun yung bagong lifestyle mo na. Amen? Sa lesson 5 po ng Startup a New Life, pinuturo sa inyo yun. Po, nadaanan nyo yun. Lesson 6 po ng Startup a New Life, ito yung devotional life. Mas bibigyan po ng pansin paano nyo pag-aaralan ang Bible each morning na gumising kayo. Na lesson 6 yun. Lesson 7, the active life of prayer. Na kung saan kayo ay tinuruan po tayo kung paano magkaroon ng buhay panalangin na talagang aktibo. No po? Hindi po religious but active. No? Then lesson number 8 po ng Startup a New Life, tayo po ay tinuturuan to share our personal testimony rin paano tayo nakakilala sa Panginoon. Nadaanan ho natin yun. Tama kasi yun yung process. Lesson 8. Then lesson 9, tayo po tinuturuan ng life of obedience. Na malaking bahagi ng ating pagiging, buong bahagi ng inyong pagiging follower, tagasunod ni Jesus, ay maging obedient. Then, lesson 10, pinakadulo, is life of belongingness. Yung buhay ninyo talaga ay belong na po sa isa pong, sa body of Christ, no? Sa church. Na kayo po ay nagiging bahagi po ng discipleship ng church. Kayo rin po ay nagiging kasama sa team of 12 ng isa pong leader. No? Kasama po yun sa lesson 10. Nadala niyo ba yung lesson 10? So yun po yung ating process. Ano po? At pagkatapos po nito, meron tayong live class. Doon lang tayo pwede pong makarating po sa ating live class. 9 weeks po yun, 9 lessons yun. No? Sa kalagitnaan po nung 9 weeks na yun, siyempre yun yung week number 5 during that live class, 9 weeks, yun po yung ating encounter God. Sa encounter, kayo po ay bagong believer, 3 days po yung encounter, at lalabas po kayo doon na magiging bagong leader na kayo. No? So, yun po yung week 5 sa 9 weeks ng life class. Then, yung week 6, tuloy lang po yung life class hanggang week 9, meron po tayong water baptism. Ano po? During that life class. Kasi, sabi ni Jesus, go and make disciple and baptize them. Di ba? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Di ba? So, kasama po sa pagiging disciple natin is yung panglabas na pagpapakita natin ng ating pagsunod kay Jesus, water baptism. So, nabaptize na po ba lahat? Tama, may pinahanda akong drum ng tubig doon. Hindi, joke lang. Yung mga hindi pa nabaptize, papautismo mo ang kayo doon ngayon. Pwede po yun, no? Kahit sa drum lang ng tubig. Opo, pwede po. Ilulubog namin kayo doon. Mga 3 seconds lang naman and 2 hours. Ano? Sigurado patay na lumamang pagkatao doon. So yun o, dapat maranasan yung water baptism po na yun. Ano po? Kasi kahit si Jesus nagpabaptize, di ba? So hindi naman po tayo mas mahigit kay Jesus, di ba? Si Jesus nga, Diyos anak, nagpabaptismo sa ilog Jordan. No? 30 years old siya, di ba? Ano ho? Amen? So yun po yung natapos ng inyong live class. So yun po yung ika-9 na lesson sa live class. Yun din yung ika-9 na weeks ng live class. Water baptism po yun. Then tayo po yung magsisimula sa ating bagong journey. Tayo po ay magkakaroon ng training bilang leader, the School of Leaders 1, no? Meron tayong training dyan.
Then, 10 weeks po yung School of Leaders 1. Ano po, patungkol po ito sa vision, sa family, ano po, yung pong topic po sa SOL 1, then SOL 2. Ano po, ito po yung patungkol sa leadership, ano po. And then, bago ka mag-School of Leaders 3, no, pag nasa School of Leaders 2 ka, 10 weeks din yun. Bago mag-School of Leaders 3, may re-encounter. Dapat. Yun, doon ho natin pinapasok yung re-encounter. No? And, siyempre, hindi naman po tayo strict sa ating mga ganong mechanics. No? So, kahit matapos mo School of Leaders 2 na 10 weeks, pwede ka na mag-diretso ng School of Leaders 3 kahit hindi ka pa nagre-encounter. Inaayos lang po natin yung schedule. Tama po ba? No, kasi ang re-encounter po, ito na, dito tayo papasok. Ang re-encounter, para po itong pangalawang encounter. No? Pero dapat po, kagaya po ng una mong encounter, hindi po ito yung events. Ito po yung talagang pine-prepare mo yung sarili mo. No? Going back sa encounter, ito po ay nasa kalagitnaan ng 9 weeks na life class. Ang life class po talaga is yung unang 4 na weeks mo sa life class, preparation yun. Inihanda ka nun talaga sa isang makabuluhan at tunay na encounter, pakikiharap sa Diyos ng mukha sa mukha. Yun po yung encounter. 4 weeks po ng life class talaga, piniprepare tayo doon. Kasi ika-5th week ng life class, yung 9 weeks ng life class, yun nga po yung encounter mo kay God. So, siyempre po sa panahon natin, modern times, we have our schedule, our calendar, our work, etc. No, kaya nga po nakaayos lahat yun eh. No, hindi po siya kagaya sa Bible na para bang simultaneous, spontaneous, randomly na-encounter lang ang Diyos sa great risk of Mamre, kagaya ni Abraham, ano po. No, kagaya po nila Isaac, nila Jacob na naglalakad, tapos natulog lang si Jacob, binawa niya pong unan yung bato, tapos naginip siya, encounter niya ho yun eh. Tinawag niyang Bethel, yung place na yun, etc. Di ba? Si Moses po, 8 years old, nagpunta sa Mount of Horeb, di ba? Nakakita ng burning bush, encounter ni Moses yun. So random po yun, spontaneous po yun, no? Pero sila yun, sa panahon nila. In our time, we can organize, we can calendarize, parang ganun. We can schedule. Pero dapat, hindi mawala yung your heart is preparing for it. Amen. Your heart is preparing for it 1 month, 2 months, 3 months. Mula nung na-born again, who kayo dito, na-born again ang spirit mo, hindi religion yun ha. Paging born again, it's not a religion, but it is a real happening in a person's spirit. Amen? Kaya po talaga merong birthday na second birthday, spiritual birthday. So mula pa lang doon, hinahanda mo na yung sarili mo, I want to know more about God. I want to see God. And I will set an appointment with God. Ano po? The Lord is in this specific time, I want to experience you. Walang istorbo, walang distraction, walang busit-busit. Amen? Diba? Ganon, diba? Inahanda mo talaga yan, diba? Walang stress, dapat nga talaga sa encounter, walang cellphone, diba? Lahat ng cellphone mo, lalagay nyo muna po doon sa banyo. Amen? Joke lang, diba? Pero dapat ganon yung encounter kasi nga, undistracted dapat ka doon eh. Yun yung first encounter mo kay God. You are preparing for it. It's not an event na kailangan mong tapusin para ka nag-seminar sa corporate, di mo ganun na-encounter. Okay, naintindihan po ba natin? Amen. Yun po yung ating first encounter with God sa 5th week ng 9 weeks na life class. Ngayon, ito na, iba na to, re-encounter naman po ito. No, kung sa encounter, kayo po ay new believer na pumasok sa isang encounter, lalabas po kayo ng bagong leader. Dapat. Na kung saan kayo po ay nagkakaroon ng fire, freedom, and focus. No? So yun po yung tatlong F doon. Pero sa re-encounter, iba po, sa re-encounter, hindi ka new believer papasok ngayon. New leader ka ngayon na pumapasok sa re-encounter. Amen. At lalabas ka dito na ano dapat? Dapat lalabas ka, ito goal natin. No? Ang goal natin, lalabas ka dapat dito mamayang hapon, 2 days to dapat, pero 1 day lang natin gagawin. 5 session lang, dapat ano to parang 10 sessions. No? So, dapat lalabas kayo dito mamayang hapon, hopefully, prayerfully, amen. By faith, lalabas ka dapat dito na leader of leaders ka na. Sa re-encounter, papasok ka dito as new leader, lalabas ka ng leader of leaders. Amen. Sa una mong encounter, sa life class, papasok ka doon na new believer. Diba? Naging gusto ba natin? Then lalabas ka doon na new leader. From new believer, nagiging new leader ka sa pamamagitan ng unang mong encounter during the life class. Sa re-encounter po, bago mag-School of Leaders 3, papasok ka dito bilang isang bagong leader. 1 year ka palang leader, 2 years ka palang leader, bago pa rin mo yun. Pero lalabas ka dapat ngayon dito na na leader of leaders ka na. Amen? Amen? So habang kayo po dumadang kayo sa re-encounter, dapat makakuha niyo na po yung mga
principles behind kasi parang training din to. Kayo na rin magkukontak ng sarili nyong re-encounter. Amen? Soon. Ano po? Yun po ang goal natin po dito, no, Pastor Hermie. Na kayo kaya mag-conduct ng sarili nyong re-encounter anytime na kailanganin nyo. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-aral ka mabuti ngayon. Okay? So, kailangan po alam yung gagawin. Re-encounter tayo 1 year from now or 6 months from now. Alam mo yung paano ka magpapunction. Pansinin niyo po, anong pinagkaiba? Una, sa encounter sa life class, yung una po ninyong 3 days encounter, dapat po doon may guide. Napansin nyo ngayon, wala tayong guide sa encounter. Kasi nga, leader ka na ngayon. Tandaan niyo po, ano yung usapan natin kahapon? Pag leader ka, bahala ka sa sarili mo. I-guide mo ang sarili mo. Kaya natin yung walang guide dito, wala nang pabebe dito, di ba? Wala nang alagain dito, di ba? Wala lang kumakalabit sa akin dito pag inaantok ako. Wala na. Gisingin mo sarili mo. Amen? Amen. Ha? Amen? Sa encounter sa life class, may sasampal sa'yo pag natulog ka. Dito, ikaw sumampal sa sarili mo. Okay? Ha? Yung tumoy sarili mo sa upuan, yun. Yun ang kailangan mong gawin dito. Kasi, ano po ito eh? Tandaan niyo po, ano po yung sabihin ng leadership? Self-manifestation. Self-discovery yan. Ano po? Self-leadership ang kailangan dito. Self-awareness ang kailangan dito. Kasi nga, ito po malaking pinagkaiba ng encounter sa re-encounter. Dito po, ang tawag ko dito is, number 1, the power of re-encounter. The power of the re-encounter. Number 1, a leadership level encounter po ito. Leadership level. Sabihin ng leader is you take charge. And you take charge first, not sa ministry, not sa family, but with your own self. You take charge hindi muna sa pamilya o sa negosyo mo. You take charge muna sa sarili mong development. Kaya leadership level, yung encounter na to, walang guide. May guide. Alam mo, sino guide mo? Ang iyong sarili. Okay? So, pwede bang itap yung sarili mong balikan? Sabi mo, kaya mo yan. Nakinig ka. Okay. Mag-take notes ka. Buksan mo yung puso mo. Yan. Yan. Yan po ibig sabihin ng leadership encounter. Number 2, the power po ng re-encounter. Ito po ay deeper repentance. Yan na. Deeper repentance for leadership type of sins. Yan po yung re-encounter. So, napasin niyo po, no? Pag leader ka na dapat, meron ka ng self-correction. You auto-correct yourself. Dapat. So, dito po yan ma-awaken, ano po, sa ating re-encounter. This is a deeper repentance. Bakit? Meron po tayong mga leader type of sins, kagaya po ng pride, no? ng selfishness, ng spirit of manipulation, na laging nagtatago. Yan, ikaw lang makakalam yan. At ikaw magsisiyasat niyan sa sarili mo. You evaluate yourself. Self-evaluate so that you can update and upgrade yourself. Diba? So, deeper repentance for leadership type of sin. So, yung leadership type of sin, lumalabas siya kapag kinorek ka, yan. No? Kapag leadership correction ka, yan. No? Kapag hindi mo na-hit yung goal, yan. No po? Or kapag naka-develop ka ng pride along the way, yun po yung mga example ng leadership type of sin. No, at maintindihan po natin dito yung, ito number 3, stronger emphasis on anointing and the spiritual dimension. No? Yan po yun. Number 3 po na power ng re-encounter is stronger emphasis on the anointing and the spiritual atmosphere. Di lang mo nalagay yung spiritual atmosphere. Kaya po bilang leader, hindi ka lang basta leader sa isang organization or corporation. Ano? Hindi ka leader sa isang opisina dito or sa school, di ba? Leader ka dito saan? Sa church. Amen. Sa body of Jesus. Amen? So, ibig sabihin nito, it's more on spiritual things. Kaya yung leadership mo sa encounter na to, dapat mas magbigay tayo ng pansin sa mga spiritual na bagay. Hindi logical, hindi practical, okay? Hindi managerial. Amen? Hello? Hindi po physical, but ano po? Spiritual things. Spiritual dimension. Kasi po isang leader of leaders, magaling po siyang mag-function sa spiritual realm. Realm. Sabi ng realm is dimension or spiritual world na tinatawag. So kaya kailangan po dito mas ma-awaken po yung ating self at bilang isang tao nila lang, hindi ka mental being, hindi ka physical being, hindi ka emotional being, ano ka ba? Spiritual being ka. Amen? Amen? Hindi ka isang katawan.
Okay? Hindi ka isang pakiramdam na palutang-lutang sa planet Earth. Di ba? Hindi ka isang utak. Amen? Amen? Hindi ka isang kaisipan. Tama ba? Ano ka? Wala kang spirito dahil espiritu ka mismo. You don't have a spirit. You are a spirit being. Amen? John chapter 4, our God is spirit. Sabi po sa John chapter 4. At ang sabi po sa Genesis 1, and God created us according to His likeness. So, ano ba si God? Spirit siya. So, ginawa ka niya sa kanyang likeness, spirit siya. So, ano ka? Spirit ka rin. Na meron kang kaluluwa. Pag sinabi pong kaluluwa, sa English yan ay soul. Tama ba? Amen. No? At ang soul po, binubuo ng tatlo pang bahagi. Ang soul ay binubuo ng, ng isip, ng pakiramdam, at ng mga naisin. Sa English po, nang bumubuo sa soul ay mind, feelings, or emotion. No? Pagkabuka po yung feelings and emotion, then the will. Yung mga mga ninanais-nais natin. Yun ang bumubuo sa kaluluwa. So, isang spirito na may kaluluwa na nakatira sa katawan, ang katawan niyo po ay tinatawag na damit panglupa. Yan, no? Earth suit. So, pag nasira na yung earth suit mo, yung katawan mo, kailangan mong umalis dito sa lupa. Di ba? Ay isang bumabalik sa spiritual world. Amen? Amen. Amen, di ba? So, ganun yun, di ba? Ito, pag nagkasakit yung katawan mo, you need to go out of this world. Kasi nga, wala ka ng karapatan mag-stay sa planet Earth kapag nasira ang katawang panglupa mo, yung earth suit mo, yung body mo. But you are not a body, you are not a feelings, you are not a mind, you are not a thinking, you are what? You are a spiritual being. So, bilang leader, yan po, tinayo, binibigyan po natin ng madiin at maglakas, no? Nadiin ang anointing at ang spiritual dimension. Amen. Amen? Amen. So dapat makita mo na yung mga bagay na spiritual. Gusto nyo mabuksan yung third eye ninyo? Spiritual eyes? Amen. Akala kasi natin yung third eye pang multo lang eh, no? Di ho, no? Pang Eric Mati lang, di ba? No? Di ho. Ang spiritual eyes po, gusto mo sapol. Tingnan mo yung katabi mo. Ano nakikita mo dyan? Nakikita mo dapat dyan isang milyonarya. Amen. Yun, spiritual na yun eh. Ano nakikita mo dyan? Isang magiting na lingkod na babae ng Diyos. Amen! Gamitin mo nga yung spiritual eyes mo ngayon. Sige, tingnan mo. O nakikita mo sa kanya, makulit ko eh. Pasaway. Ngayon, pagka ganon, ginagamit mo dyan emotional eyes. O ginagamit mo dyan is your experiential eyes. Yan kasi experience mo sa kanya for the past 3 months. Di ba? So hindi mo ginagamit yung spiritual eyes mo. So ngayon po sa re-encounter na to, pag didiinan natin, bibigyan natin ng pansin, ano po, dito sa China, dito sa Hong Kong, makakapag-conquest kayo dito kapag naintindihan nyo yung spiritual dimension dito. So ayan po matututunan nyo mamaya yan. Amen? So si Bill yata magtuturo nun. Okay, number 4 is laying on of hands and commissioning. So dito po, pag-usapan po natin dito yung power ng laying on of hands. No? So hindi lang po ito yung talagang magical prayer na ilalagay yung kamay ng ng pastora sa iyong ulo. Nandun ho yung gesture na yun. Pero ibig sabihin po niyan is the power ng delegation. No, na i-delegate sa'yo, i-download sa'yo ang mga task, ang understanding, ang mga teaching, at ikaw dapat, you are able to teach that to others, to reliable men. Amen? Kaya mo ipasa pa sa buyan, commissioning. Ibig sabihin ng commissioning is, kaya mo mag-empower ng iba pang leader. Kaya nga magiging leader of leaders ka. Kaya mo mag-manage, mag-supervise, mag-monitor, mag-check, mag-evaluate, mag-encourage, ano po, kaya mong magtiwala sa Holy Spirit na talagang gagalaw yung tao na to, yung cell member mo na nagiging leader, sa mga kino-commission mo sa buhay niya, you will speak over, you will learn how to speak over sa buhay ng iyong mga disciple. Kasi kayo po ay leader sa inyong mga disciple. Amen. No? So, tingnan po natin yung nasa Bible, sabi sa John 15 verse 16, basahin po natin yung John 15 verse 16. Pamilyar po ba tayo sa verse na ito? Basahin po natin sa ating monitor. 1 to read, begin. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last, so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Palakpan po natin yung word of God. Amen? So hindi ho tayo ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili po sa atin. Amen? Po sabi po doon, no? You did not choose me, I chose you, sabi ni Jesus. And appointed you,
Para saan po? To produce. Yan. To produce lasting fruit. No? Sabi po dito, appointed you. In-appoint ka ni Lord to produce fruits. Tanong mo katabi mo, nasaan ang iyong fruit? Ano ba yung fruit dito? Kasi po, ikaw ay ina-anoint ni Lord para po sa pamumunga, di ba? Amen? Palapan po natin ang Panginoon. Sige. NLT. So, bigyan muna po natin ng definition ano yung tinatawag na fruit. Okay? Sa John 4:36 NLT, tingnan mo natin yan. No? Mabibigay mo sa atin ni Bibi. John 4:36 NLT, ano ba yung fruit? Para maliwanag ko sa inyo ano bang fruit na hinahanap ni Lord. Okay, John 4:36. Kasi sabi daw, in-appoint ka para mag-produce ka ng fruit na maglalast. Hindi lang basta fruit, kundi fruit na maglalast. Amen? Bunga na pang forever. Bunga na hindi mawawala. Yun ang goal. Maliwanag po ba yung goal natin ngayon? Amen? Ano ang goal mo bilang ikaw ay pinili ng Diyos? Anong goal mo? Sabi doon sa John 15:16, para ikaw ay magbunga. Bunga na tatagal, hindi mawawala. Pastor, nagkabunga ako 4 years ago, hindi na-counted yun. Dapat ang bunga mo hanggang ngayon kasama mo. Anong bunga po na tinutukoy dyan? John 4:36. Basahin natin. 1, 2, 3, begin. The harvesters are paid good wages, and the fruit they harvest is people brought to eternal life. What joy awaits both the planter and the harvesters alike. Palapakan mo si Lord. Naintindihan niya? Ano po ang fruit daw? People pala eh. Tanungin mo ngayon, uli katabi mo, nasaan ang fruit mo? Kayo, aharap po kayo kay Jesus ha. Hindi naman kayo sa akin aharap. One day. Yan yung tatanungin ni Lord, anong ginawa mo sa isang buhay na binigay ko sa iyo? Ano yung buhay na binigay sa iyo? Yung sa hawak mo ngayon. Ano yun? Eternal life. Dumami ba? O yung isa pa din? Kaya alam niyo po yung parable of the talent sa Bible? Yung pinagkatiwalaan ng 5, naging 10. Di ba? Pinagkatiwalaan ng 2, naging nadagdagan. No? Pinagkatiwalaan ng 1, binaul lang din niya sa lupa, di naman nawala. Pagbalik ng master, isa pa rin. Pero ano sabi niya sa boss niya? Boss, yung isa mo, eto pa rin, isa pa rin. Proud pa siya, di ba? At least di nawala. Ano sabi ng boss niya? Isa kang makasalanan at masama kang alipin. Itatapong ka sa pagngangalit, sa lugar na may pagngangalit ng ngipin. Pero di naman nawala yung isang binigay sa kanya. Yung binigay sa yung isa, nasa iyo pa rin, tama? Yung buhay na walang hanggan na binigay sa iyo, yung sayo, nasa iyo pa rin eh. Kaso hindi gusto ng Diyos na isa lang pa rin yan. Sabi mo sa katabi mo, haharap ka sa Diyos. Okay? At tingnan niyo po, maliwanag po to. Sabi po dito, ang fruit na hina-harvest pagbalik ni Jesus ay people. People. People daw. Sabi mo sa katabi mo, people. People ka na bang naging bunga? Yan ang tanong. Masakit uya, pero yan ang totoo. Diba? Kaya ka tinawag, kaya ka pinili, hindi dahil mo pinili mo si Lord. Hindi ikaw unang pumili kay Lord. Si Lord ang pumili sa'yo. Tapos, in-appoint ka niya, balik tayo sa John 15:16, in-appoint ka niya to produce fruits that will last. Ibig sabihin, madadala mo sa eternal life. Diba? Yan po, kailangan tanggapin natin yan. Ako po, nung una pa, tinanggap ko yan, Lord, wala akong bunga, Lord. No? Mabait naman ako. Kaya po pag mga wala kang bungang tao, magtatago ka sa pagiging mabait. Mayroon naman kasi wala ka nang bunga na tao, masungit ka pa. Kaya ginagawa na lang mo na mga Kristiyano ngayon, nagiging mabait na lang. Pero wala pa rin bunga. So hindi ko mo mabait, hindi ko mo nasa church, may bunga. Ang bunga po, malinaw ho yung John 4:36 natin kanina, tao daw. So kailangan mo bigay ng tao kay Lord. Amen? Kaya ako ka nagre-re-encounter para maging leader of leaders ka. Kaya po kami may ganitong tulong sa mga mananampalataya para ikaw naman, di mo sisisihin yung church. Hindi kasi ikaw trainin sa church. Ito na nga, tinitrain ka na. Magpa-train ka, magpabago ho tayo ng heart ngayon. Amen? Amen?
Bilang mga leader talaga, dapat maintindihan mo, paano ka magiging leader kung wala ka namang taong nagiging bunga? Di ba? So, ang leader ho talaga, ginagawa niya lahat ng makakaya niya, yung puso niya, nilalambutan niya para matutunan niya, hindi niya alam, para talaga magawa niya, pinapagawa sa kanya. Amen? Amen. Handa ka mag-adjust. Handa ka mag-change ng heart, ng mind. Handa ka mag-adapt sa change. Handa kang sumunod sa pinapagawa ng Bible. Ito Bible nagpapagawa. Kailangan dito bunga. At ang bunga aanihin, tao. Amen? At hindi basta madala mo lang. Kailangan tumagal, maglalast. John 15:16, fruit that will last. Sabi natin, fruit that will last. So yan po yung ating training. Kaya po may equipping training sa church. Kasi ikaw din naman ang mananagot kay Lord. Amen. Ngayon, kung ang church nag-conduct ng mga equipping and training, ikaw na lang pala absent, ikaw na may kasalanan yan. At least yung church, nagawa niya yung part niya. Amen? Total naman, ikaw naman ang haharap sa judgment. Ako ba? Pag gumanap naman ako, alam ko naman, kahit paano naman, may nagawa tayo kay Lord. Kanya-kanya yan di ba? Alam ka naman yung bunga ni Sister Irene, aagawin mo, di ba? No, siya, makikibunga na lang ako. Yan, ganyan ang style natin. No? Pero malalaman naman ni Lord din. Alam niyo po, si Pastor, pwede po natin niya malinlang, pero si Lord, alam niya. Sabi nga, God knows who does. Yes. Who does not bear fruit. Yes. God knows who does not bear fruit that will last. Ganun po. Kaya po nakita nyo, ang epekto ng re-encounter, malalaman po natin yan for the next 3 to 6 months. Kasi magkakabunga ka na. Amen? Amen? Gagawin mo lahat na magagawa mo, mag-iisip ka, mag-strategize ka, makikipag-teamwork ka, makikipag-team up ka, di ba? No, you will participate, you will engage, sasali ka talaga sa mga programa kasi alam mo, ikaw rin manangarap kay Lord. Di ba? Ang hanapin sa'yo ni Lord, kamusta yung isang walang hanggang buhay na binigay ko sa'yo? Eto Lord, isa pa rin. Alam mo naman ang buhay ngayon sa Pilipinas, mga pangulang kami, di ba? Wala kaming nabot, wala kaming narating. Excuse kami, Lord. Sana kung pwede mong sabing excuse ka. Sana yung ilong mo pwedeng pang-excuse kay Lord. Di ba? Sana yung pagiging mahirap mo pwedeng excuse eh. Pero sabi ni Lord, nilagyan kita ng Holy Spirit. Niligtas kita sa apoy ng impyerno. Amen? Nilagay ko yung blood sa'yo. Amen? Tinuruan kita paano mag-conquer by the sheddings of my blood. Amen. Anong ginawa mo? Yun po ang tanong. So kaya kailangan po natin ng re-encounter. Okay? So sabi mo sa tabi mo, congratulations. Okay? Tapos yung sarili mo, itap mo yung balita. Sabi mo sa sarili mo, congratulations myself. You have been faithful to the process. Yan. Faithful ka sa process kasi nasa counter. So yan. Tayo pa i-cancel mo sa sarili mo. So the vision of Jesus Christ, nag-usapan na rin po natin kahapon, is world conquest. Through winning souls and making disciples. So ang vision ng ating Panginoon sa Kristo po ay, yan nga po, world conquest, okay? Through winning souls and making disciples. Yan po yung vision ng ating Panginoong Kristo. Ngayon po, yung ating Life Plus at School of Leaders is just the pattern of the life of our Lord Jesus Christ. So yan po yung pinaka niliit-liit para po ma-absorb natin na mga teachings. School of Leaders 1, 10 weeks. Diba? Meron po tayong dalawang book na binabasa, yung Module 1, Module 2, sa School of Leaders 1. Amen? Nakita nyo rin po, hindi siya kagaya ng Life Class na everyday. Yung School of Leaders 1 Module, Module 1, Module 2, sa School of Leaders 1, ikaw dapat ang kusang bumasa nun. At pagpunta po ninyo ng inyong pinaka-classroom setting sa School of Leaders 1, meron pong 10 weeks yun, at 10 po na classroom setting yun, magpag-uusapan nyo na lang po yung personal mong binasa po na mga chapters po sa Module 1 and Module 2. Ganun ho yun. At doon nyo po makikita sa mga modules na yun, pinaliit po, dinigest, pinasimple po yung process ng buhay ni Jesus. Yung mga teachings po na yun. So ganun po ka-importante yung Life Plus saka School of Leaders. That is the pattern of the life and ministry of our Lord Jesus Christ. Amen. Ano po? So malaga po, tayo po ay nagpapasailalim sa proseso. Tayo po ay nagpapasailalim sa kalooban ng Ama. No? Yung buhay po ni Jesus Christ na 33 years siya dito sa mundo, di ba?
For the first 30 years old po niya, siya po ay nasa family niya. Tama? Siya po ay naging mabuting anak, naging mabuting kapatid. Siya po ay naging mabuting empleyado na kanyang tatay bilang carpenter. Di ba? So this is the life of Jesus. He submitted to the will of the Father. Si Jesus Christ, 33 years bago po niya natapos yung kanyang ministry. Nakita niyo po yan? Process yun eh. Yun po yung will of the Father, hindi biglaan. Di ba? Kung dugo lang, the same blood naman ang meron eh, di ba? Blood lang naman ang magsisave sa atin. Tama? Sa blood ni Jesus, doon tayo na-save. Tama? Yung blood naman ni Jesus, same nung bagong panganak siya eh. Pwede na siyang mamatay doon eh. Nung pagkapanganak niya, 1 day old siya. Diba? Pero hindi siya nagmatay doon, di ba? 33 years po, yung will of the Father, maranasan niya po yung buhay dito sa mundo. Kaya it is a process. Amen. Ano po? Amen. So yun po, kailangan makita po natin yung mga idea ni God na ganyan. Along the process, ma-discover mo, this is the way of God. Amen? Amen. This is the idea of the Lord sa buhay ko. So, ma-discover niyo po yan because it is a journey. Ano po? With God's idea, with your life, you can never go wrong. So, pag inalign mo ang buhay mo sa idea of God, sa concept of God, how it works, sa process, ano po, sa learning experience, sa discipleship, yan po yung way of God. You can never go wrong. Amen. Amen. So, paano tayo nakakasigurado, Pastor, na tama ginagawa natin? Kasi nga, pattern natin si Jesus. Si Jesus ba, nagkamali siya? Si Jesus po, nag-develop siya ng team of 12 niya. So, pag magde-develop ka ba ng team of 12, gagawin mo si Jesus, magkakamali ka ba ron? Hello? Amen? Amen. Sipin mo yun, di ba? Si Jesus po, binigay niya yung buong buhay niya sa ating Diyos Ama. Tama po ba? No? Yung pagsunod hanggang kamatayan. Yung will ng Father, not my will, sabi ni Jesus. So you will never go wrong kapag in-imitate mo si Jesus Christ. Amen. Na po, siya po ay nag-send out ng team of 12 niya, si Jesus Christ. Nung si Judas po, nagdikte, kagad pinalitan. Si Matthias, di ba? Na po, sa Acts chapter 2, Acts chapter 1. Si Matthias, kinumplete pa rin po ni Jesus yung kanyang team of 12. Magkakamali ka ba pag ginaya mo si Jesus? Hello? Isipin niyo po, magkakamali ba tayo pag ginaya natin si Jesus? No. Diba? So yung mga nananakit sa'yo, di ba? Pinapatawad mo, ginagaya mo si Jesus. Kaya nasa krus si Jesus, ano sabi ni Jesus? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So humingi ba ng sorry yung mga tao na yun? Nanakit kay Jesus? Hindi. Pero pinatawad ni Jesus. Ikaw, pag nagpatawad ka, kahit hindi humihingi ng sorry, ginaya mo si Jesus, magkakamali ka ba sa ganun? You can never go wrong. So ito po yung process na ito, ng buhay ni Christ, ng development niya, yun po gusto nating mangyari. Our Lord is a nation transformer. Naniniwala ka ba dyan? Tama mo ba? Ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus, ay nation transformer siya. So, kaya po dapat tayong mga Christian, tayong mga kamukha ni Christ, kaya Christian, no? Ay tayo po dapat ay magmahal din sa bansa. At ngayon po, nasang bansa pa ba po ba tayo? No? Hong Kong. Bansa ba to? Bansa? Or China to, di ba? Parang province, ano? City, no? So may 130,000 Filipinos daw po dito sa Hong Kong, no? May research ko, 200 na pala ngayon, ano? So sa Dubai kasi merong 500, no? 500,000 Filipinos. Mas marami pala sa Dubai, no? Ng mga Pilipino-Pilipina. Pero 200,000, madami na rin yun. Maka 1% ka lang. Ilan na 1% ng 200,000? 2,000. Di ba? 2,000 na po na Pilipina, no? 1% lang ng 200,000. Ang maganda po sa Hong Kong is malapit ng lahat ng lugar, di ba? Duktong-duktong lang, no? So dapat po tayo, mahalin natin ang Hong Kong. Mahal niyo ba ang Hong Kong? So, parang ayaw nyo. Kasi dito kayo nilagay ni Lord eh. Parang si Jesus, tagalangin talaga yun eh. Ang country ni Jesus, heaven. Tapos sinend out siya ng Father, pinanganak siya dito sa earth. Yung earth po, ang naging pinaka parang, naging foreigner po si Jesus sa earth. Lahat naman tayo foreigner eh. Sabi mo, saan tayo mo foreigner ka? Di ba sabi sa Bible, we are just foreigners. Actually, ambassador ka lang eh. Di ba? Sabi ng ambassador, representative ka ng kingdom of God. Dito naman kayo sa Hong Kong. Di ba? Pero kailangan mahalin mo tong Hong Kong. Yung mga tao dito, syempre hindi naman yung lupa ng Hong Kong. Hindi naman yung mga sementong kalsada ng Hong Kong. Yung mga tao dito. Diba? So, we Christians must love our nation. Syempre, number one, Philippines,
Then, pangalawa po dyan yung ating nation ng Hong Kong. Mahal niyo ba Hong Kong? Hello? Amen. Sana po ma-develop niyo yun sa puso ninyo. And then, you need to become a nation preserver. Nation preserver. Alam po natin si God, kapag po ang isang bansa, walang takot sa Kanya, pinupuksa niya yan. Amen? No? Pero pagka po tayo nakapag-produce tayo dito na mga anak ng Diyos, may mga tao po na nananampalataya sa Diyos, ililigtas ng Diyos ang bansang ito, ang city na ito. Amen? Tama po ba? Amen. Sino po dito naniniwala, this city is for God? Amen? Amen. The Hong Kong city, greater things is yet to be done. Di ba? Greater things are yet to come in this city. Amen? Alam ko, nakita niyo dati dito, di ba? You're the God of the city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. You are, no? So dapat po, maging preserver tayo. Alam niyo po, pagdating ng Panginoon Kristo, at ang isang city po, wala ni isa doon may takot sa Kanya, pupuksain niya yun. Oh, ganun mangyayari ho doon. Kaya kailangan po ma-preserve natin yung ating nation. No? Huwag natin hayaan na ang bansa na ito kainin po ng homosexuality, no? Ng mga same-sex marriage, no? Kainin po ng immorality, ng decay po, ng immorality. No? Hindi po natin pwedeng hayaan yan. Kahit po yung Rome na pinakamatinding, the only empire na nakapag-conquer sa buong mundo, Rome, bumagsak po sila because nag-self-destruct sila. No? Nasira sila mula from the inside. Sila po pinakamakapangyarihang empire sa buong kasaysayan ng human race, na sila po yung nakapag-conquer sa buong mundo kahit sa isang empire, Rome. Pero paano natalong empire? Paano natalo yung empire ng Rome? Wala pong tumalo sa ibang bansa. Nag-self-destruct sila. Because of pababa ng decay ng immorality. Mula po sa 14 na kanilang naging emperor, 12 doon, homosexual. Sa Rome. Kaya po sila nag-self-destruct. So, yan po ang pwedeng magpawasak sa bansa. Kung wala po talaga magiging nation transformer dito sa Hong Kong. Are you a nation transformer? Amen? Amen? So, dapat gawin nakita yung sarili mo, ako ay nation transformer. Amen? Amen? Na magpapabago ako ng bansa. Number 1, Pilipinas, pero wala ka sa Pilipinas. Nasa Hong Kong ka. Ibig sabihin, dapat baguhin mo ang bansang ito. Amen? No, ganun po yung ating nakikita dito. Reason why you are here is because God is equipping you to be used for nation transformation. Yan ang dahilan po ng ating re-encounter as a leadership, a level encounter po ito. No? Reason why you are here is, the reason why you are here sa encounter na ito, sa lugar na ito, is because God is equipping you. Sabi mo nga, God is equipping me. God is equipping me. So God is equipping you to be used for nation transformation. Amen. Amen. No, nation transformation to. Amen. Hindi ito isang lokal lang na simbahan sa highly favored. No. I am changing the nation of Hong Kong and China. Amen. I am blessing them. I am changing them for the better. Amen? So yun pong dahilan. Dapat magets natin to. So what we are doing is, we are producing disciple na kagaya natin, na magiging leader din kagaya natin, na magiging nation transformer din kagaya natin. Okay, pwede mo bang harapin yung yung isa sa katabi mo ngayon? Sabihin mo sa kanya, I am a nation transformer. With conviction. No, with deep belief. Yeah, I am a nation transformer. So maganda po yan, paggawa rin kayo ng ganyan t-shirt ninyo. Maganda yung t-shirt nyo, one soul, one self. Pero paggawa din tayong t-shirt, I am a nation transformer. Hong Kong, di ba? Hong Kong, China. Kasi kami sa Pilipinas, parang common na lang kasi bansang Pilipinas eh. No? Pero yung po dala-dala ni Pastor Cesar Castellanos, na bago po ang Colombia dahil po sa ministry ni Pastor Cesar Castellanos. Na dati po ang Colombia sikat sa pag-i-export ng cocaine. Ano po? Pero ngayon, sikat na po sila sa pag-i-export ng mga encounter. Saan nagmula ang encounter? Sa Colombia. Saan nagmula ang Pepsol? Sa Colombia. Saan nagmula ang Team of 12? Sa Colombia. Saan nagmula ang J12? Sa Colombia. Saan nagmula ang Life Plus? Sa Colombia. Di ba, imagine mo, dati nag-i-export yan, cocaine. No? 1970s, di ba? Pero nabago yung bansa because one man, just one man. Kaya isa lang kailangan ni Lord eh. Amen? Isang matino lang. Amen? Isang Moses lang para ialis ang 2 million Israel sa oppression. No? Amen? Isang Pastor Cesar lang, di ba? No, kaya kailangan lang kaya mong maniwala sa Diyos. I am a nation transformer. Amen? No, pumalakpak po yung mga nation transformers. Woo! Amen! Hallelujah! So what do you expect? You must be expectant.
No? Kailangan po, tayo po ay, kung mayroong kulat ang sasakyan para magpatuloy, ang tao kailangan may expectant para magpatuloy. Amen. Amen. Ano po? Yung expectant, yan po sanhi sa'yo para maging consistent at maging persistent. No? At mag-develop along the way. No? The Lord will clean you up. Sa atin po encounter ito. Ano sin sa atin dito ni Lord? Leadership type of sin. Ano po yun? Yung selfishness. No? Ano po yung type of sin? Fear. Fear of the giants. No? Kasi po, makita nyo dito yung sa promised land niyo yung Hong Kong, for example, yun yung pong nation na dapat i-transform. May mga giants. Pero kailangan po mawala yan. Ano? Hindi malinis ka sa mga fear mo, sa darkness, sa evil. Maging fearful ka sa giant. Dapat di ganun. Dapat po yan makas out yan. The Lord will clean you up. Amen? So, 3 pong H yung kailangan nating ihanda. Una, humbleness. Humility is needed. We need to learn and change and adjust. Now, we must have a head na willing mag-learn, a heart na willing mag-transform ng sarili. No? Humbleness. No, we need to renounce the pride in our hearts. Gagawin po natin sa encounter na ito, i-renounce natin, iwawaksin natin, renounce, no? Iwawaksin natin yung ating pride, no? Iwawaksin po natin yung ating mga personal plans sa ating puso, no? Because sabi po sa Bible, the Lord always promotes the humble. And pride goes first before distraction. Sabi po sa Bible. So gusto mong malaman, anong palatanda na malapit ka nang ma-destroy? May pride ka na. Because pride goes before distraction. At ang sabi pa po sa James, ang nagpapakataas, ibinababa ng Diyos. Amen? Pero nagpapakababa, inaangat ng Diyos yan. Amen. Ano po? So yun po, kailangan po natin maging humble, number 1. Number 2, kailangan natin maging honest. Kailangan maging tapat po tayo. Admit that you need to be delivered. Kailangan mo ng deliverance sa mga secret little sins. Amen. Amen. Huwag ka matakot na talagang pakawalan ng sarili mo. Huwag ka matakot na ilabas mo yung sarili mo mga pagkakamali, sarili mong baho, sarili mo mga problemang patago, di ba? Kasi ito yung time talaga, opportunity ni Lord na binibigay niya sa iyo talaga para totally makalaya ka na. Amen, makalaya ka. Sa leaders and pastors, we are the number 1 person very prone to sin and to the world. Yun ang totoo. Tayo pong mga cell leaders, tayo pong mga primary 12 leader, tayo pong mga nangunguna sa church, tayo po ang pinaka number 1 target ng demonyo. Kasi pag bumagsak ka, hindi lang ikaw mag-isa babagsak, may madadamay. Yun ang gusto ng demonyo di ba? Na pagka madali na trabaho niya, di ba? Para pabagsakin niya yung 10, isa lang titirahin niya yung leader. Di ba? Amen? No, ganun no, ang target po sa atin. Naging leader ka, naging primary 12 ka, naging pastor ka, di ba? So, ikaw ay magiging prone to sin and to the temptations of the world. No, para kung gusto natin mag-compromise, no, doble cara, di ba, may lihim na buhay. No, kailangan po natin maging honest. Honesty is the only policy. Hindi po the best policy, but the only policy. No, at pagka po tayo hindi naging honest, tayo po ay unti-unting natatrap, tayo po unti-unting nabubulok from the inside. Akala natin may nasosolve tayo, pero wala. Kasi para mas madali pong isolve pag di natin sinabi, ayusin natin on our own. No. You need to expose the sin before that sin exposes you. Sabi nga ni Jesus, walang nagtatago na hindi mabubunyag. Walang lihim na hindi mabubunyag. Amen? Amen. Nang pagkaiyan na, kasi dalawa lang yan. It's either umaming ka o mahuli ka. Amen? Pag nahuli ka, Diyos ko po, matakot-takot po na kahiyan, lalo. Yes. Amen? Pero pag umamin ka naman, ayusin ka. Amen. O honesty is the only policy. Pangatlo pong H, high expectation. The enemy of the miraculous is over familiarity. The reason ba't di ka makaranas ng matinding breakthrough miracle is because familiar ka na sa church. Familiar ka na sa ginagawa sa church, sa program. Alam ko na yan. Magpe-praise and worship. Oops, sabi ko na nga ba, di ba? O pagkatapos ng fast songs, ano na yan, slow song. Oops, sabi ko na nga ba. Yan, di ba? Pagkatapos yan, mag-opening prayer yan. Oops, nag-opening prayer. Sabi ko na nga ba, di ba? O pagkatapos yan, may mag-exhort muna, may introduce ng speaker. Oops, sabi ko na nga ba, di ba? So pagkaganon ka, wala na miracle. Wala ka na in-expect, kabisado mo na, magaling ka na eh. Di ba? No? Ganun po mangyayari doon. So kailangan po, tayo po ay may high expectation. The enemy of the miraculous is over familiarity. The enemy of the miraculous is casual. Casual attitude. Casual ka lang. Oh, ala lang yan, di ba?
No, you treat the sacred common. Yung mga sagrado, tingin mo ordinaryo. Di ba? Amen? For example, itong altar na to, hindi ito ordinaryo. Yung may red dito, tapos John gray. Kasi kahit maliit mo yung ating place, merong altar place. And this place is a place of exchange. Na kung saan yung ashes mo papalitan ni Lord ng beauty. Pero pag tingin mo dyan, uy, ano lang yan eh. So, you treat the sacred common. Kaya pagpunta mo dito, walang nang miracle na nangyayari sa'yo. Pero di mo lang alam na ito kung lugar na to sacred. Amen? Amen. So, dapat po ayusin natin yun. High expectation. Amen? Sa high expectation po, si Lord ayaw niya po talaga na merong masasayang. Kaya po si Lord sisiguraduhin niya kahit maliit lang na crumbs, no? Piraso, sigurado may mababago sa iyo. Amen. Ganun ka-powerful si Lord. Amen. Amen. No? Di ba sabi nung Samaritanang lumapit kay Lord, Lord, tulungan mo naman ako. Sabi Lord, ay para lang ako sa mga good Jew, di ba? So, sabi ng Samaritanang babae, di ba? Lord, kahit yung pang-aso na lang, okay lang sa akin yun. Kahit yung crumbles, no? Ibig sabihin, kahit yung mug-mug lang ng tinapay, ng buhay, na salita ni Jesus. Amen? Amen. May makuha lang ako konti doon na lang ko sapat na yun para maligtas ako, maayos ako, gumaling ako. Amen? So, ibig sabihin, ganun katindi expectation niya. Amen. Sino dito ang ganun katindi expectation mo na kahit konti lang gagaling ka? Nasa expectation yan eh. Amen? Yung babae na dinudugo, yung preaching nung Sunday, nung sa primary school, yung laylayan lang ng damit ni Jesus eh, di ba? Yun lang mahawakan mo. Ganun katindi expectation ng babae. Mahawakan ko lang laylayan ng damit ni Jesus. Kaya nga, nung hinawakan niya laylayan ng damit ni Jesus, naramdaman ni Jesus, may lumabas na power. Doon mo mawibidol yung power mula kay Jesus kapag ka meron kang high expectation. Amen? Amen. Sa loob po ng 2 araw, hindi pa isang araw lang tayo. Sa loob ng 2 araw na ito, papainitin muli ni Lord ang puso mo kung matindi expectation mo. Amen. Amen? Palapang po natin ang Panginoon. No? Amen? Is that? Magkaroon ka na malalim na understanding, tunay na pagkaunawa, no? Malinaw na pananaw sa buhay dito sa Hong Kong. Amen? Amen. Malinaw na direksyon kung paano maglilingkod sa Diyos, kung paano mo i-manage ang trabaho, ang ugnayan mo sa iyong amo. Yun ang in-expect mo. Amen? Amen? No? So, purpose po ng re-encounter, dalawa. Una po, it is for the new leader. Matthew 3:13 to 16. No? Tingnan po natin yung Matthew 3:13 to 16. Matthew 3:13 to 16, NLT ko babasahin. And Jesus went from Galilee to the Jordan River to be baptized by John. But John tried to talk to him out of it. I am the one who needs to be baptized by you. He said, so why are you coming to me? But Jesus said, it should be done, for we must carry out all that God requires. So John agreed to baptize him. After his baptism, as Jesus came out of the water, the heavens were opened, and he saw the Spirit of God ascending like dove and setting on him. And the voice from heaven said, this is my dearly loved Son, who brings me great joy. Palakpan po natin yung pagkabasa ng salita ng Diyos. Amen? So yan po yung pagiging new leader. Sige po, palakpan po natin ang Panginoon. Amen. Amen? So nakita niyo po kasi kaya maganda to eh. Ito yung re-encounter eh. No? Para to sa mga new leader. Papasok dito new leader. Lalabas ka dito leader of leaders. Amen? No? So ito po tingnan niyo po to. Bakit kailangan mangyari yung re-encounter? It should be done, for we must carry out all that God requires. Yung verse 15. Di ba? It should be done. Kailangan mangyari talaga ito. At nakita niyo po pagkatapos po ng ganitong pangyayari, verse 16, after his baptism, as Jesus came out of the water, the heavens were open. Pagkatapos po na encounter, water baptism, or parang likeness ni Jesus, no? Nabaptize na siya, tapos ay likeness, parang gano'n. Ito nga po, diretso na po siya sa pagiging leader niya. And he saw the Spirit of God. Ito na. Dapat pa mangyari ito sa inyo. You must see the Spirit of God na bumababa sa iyo na parang kalapate at mananatili na sa iyo palagi. Hello, nandiyan pa ba kayo? Amen. Ha? So ganun po dapat mangyari sa encounter. Na makikita mo po talagang spirito ng banal na Diyos. Talaga pong bababa sa iyo at mananahan na sa iyo. At sasama ka ng spirito ng Diyos, palalakasin ka, empower ka. At makukonfirm sa iyo na ikaw talaga ay dearly loved daughter. Dearly loved na child of God.
At you are bringing God great joy. Amen. Amen. Come on, you are bringing God great joy. Amen. Sa pagiging leader of leaders mo na. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. No? Hallelujah! Praise God. Ano po? So yan po yung ng encounter, ng re-encounter. No, it is for commissioning. So mamaya po sa ating huling session po, mamaya, lesson 5 natin, tayo po ay ipapag-pray kayo, no? Ililay hands po kayo, no? And if you have the fire in your soul, your cell will grow. Commissioning. If you will have a fire in your soul, your cell will grow. Amen? Amen. Mag-grow yung cell ninyo mula ngayon. Amen? You will achieve your goal ng team of 12. Pero hindi naman goal natin 12 lang. Then you will start to complete your 144. Amen. Ibig sabihin, ikaw mismo mayroong 144 disciples under na nasa iyo. Amen? Yan po yung pinaka-grandchild mo. Di ba? Yung 12 mo, yan yung iyong mga kids. Di ba? 12. Tapos yung 12 mo, magkakaroon ng tigta 12. 12 multiplied by 12, that is 144. Amen? Amen? Amen. Hello, ready po ba kayo sa ganyan? Amen. Amen po ba lang na matindi yung ready po sa multitudes? Amen? If you will receive the fire in your soul, your cell will grow. Normal ho yun, na nabumultiply ang cell. The result of right attitude sa re-encounter. 4 na F. Una, freedom. Pangalawa, fire. Pangatlo, focus. At pang-apat, fruitfulness. Yan po yung 4 po na right. Pag meron kang right attitude, yan yung 4 na result. Pag meron kang right attitude, sabihin mo nga right attitude. Amen? So, John 17 verse 19, and so for their sake and on their behalf, I sanctify, I dedicate, I consecrate myself, that they so may be sanctified, dedicated, consecrated, made holy in the truth. So sabi po ng Panginoong Hesus, no, for their sake, para sa aking team of 12, yan, para sa aking magiging 12 disciple, ganon, no? On their behalf, para sa kanila, I sanctify, I dedicate, I consecrate myself, that they so may be sanctified, dedicated, consecrated, made holy in the truth. Si Jesus pala una nagsabi yan. No, kala ko ako. Joke lang. No, kasi po nung una sabi ko, Lord, gusto ko maging pure ako sa aking love life, sa aking future, no, para po yung maging disciple ko, hindi na po sila titigil sa pagsiserve sa inyo. Kasi naalala ko po dati, hindi pa ako pastor, hindi pa ako youth leader. Meron ako mga kuya sa aming lumang simbahan na talagang gusto-gusto ko laging sumasama sa kanilang ministry. Sa mga crusade, sa kantata, no, sa mga teatro nila, nagtateatro po kami noon. Ako sa lingkit lang. Yung mga kuya ko na to, inahanga ko yan sa church kasi nagpupuyat sila para mag-practice ng kanilang mga teatro, ng kanilang kantata. No, para 2 times a year, meron po kaming evangelism. No, wala pa pong jingle noon eh. Pero one day, nawala sila lahat. Bakit po? Nag-secret marriage, nakabuntis, nagpabuntis, no? Nag-love life,